Ayan o. Sige, sige. Tutorial. Tutorial. Sa inyo ba itong bar, ano? Oo, sa akin. Ba't nang nagpagupit ako, wala ka? Doon kasi ako sa kabila. Doon ako sa kabila. Yung daw sa Biwas? Ito sa may malapit sa palengke. Ay, ikaw pala yung tinuro nandun. Mm. Asawang may nang tulot. Ayan, titinda ko dito. Kamote and may Ang paranakyat. Oo. Aha. Ah, magupit pa dito noon. Si ano lang nandito. Yung kasama ko. Peter. Ganda kasi ano mo, yung kwento mo. Kasi yung basura, talagang nangyayari eh. Minumura nila yung nagbabasura kasi hindi raw kinukuha. Samantalang sila, wala rin naman silang naiahambag na maganda ron para i-separate man lang yung kanilang basura. Diba? Kaya lang, hindi talaga nila gagawin yung mag-separate dahil hindi naman nila kailangan yun eh. Eh kung ikaw nagtatanim ka, gagawin mo yun. Ang mangyayari roon, kakaroon ka ng pakialam. Ay sila, walang pakialam. Tapon lang sila ng tapon. Isipin mo yung yung in-experiment ko yung balat ng saging. Dahil nga yung balat ng saging na yan, hindi mo mapapansin dami na. In-experiment ko yan. Kinat ko siya tapos binulok ko siya. I-minix ko lang siya ng dalawang balding lupa. Iisipin mo, wala namang nasobra doon sa balat ng saging nung na-mix na siya. Halos isang baso lang yung napasama na na sumobra. Ibig sabihin, ganun lang pala kaliit yung dalawang sakong balat ng saging pag na-decompose siya. Oo. Di ba? Samantalang problema ng magbabasura kung saan itatapon. Oo nga. Inuubos pa. Ako naintindihan ko yun. Dapat sana, yung mga household, may mga nagpupulikta din ng mga nabubulok para hindi na nila pinoproblema yon. Dapat may nagpapaliwanag sa ano. Ay wala Sa ho eh. barangay. Para yun di kumalat yung kasi pwede naman. Problema talaga ang basura yan, kaya ginawa ko yan, mga pamamaraan na yan. Kaya ako ginagawa yun, dahil kailangan ko yung mga nakukompose. Pag nakukompose na yung aking mga tinatanim ko. Ang gaganda ng mga pechay, ang lalapat ng dahon. Napuproblemahin. Yung lupa kasi na yan, pagdating sa sa mga farming, yun yung hindi nila naiintindihan ay basta bili lang sila ng mga pampatay insekto. Pero yung lupa, hindi nila alam, nasisira nila ang lupa, nagiging acidic ang lupa. Dahil doon sa kung ano-ano mga nilalagay nilang chemical. Pero hanggang ngayon, wala pa rin Gagawin ko kaya yung timba lalagay ng tapos konting lupa lang. Basta sa ilalim mo, lalagyan nyo muna ng lupa. Para yun yung pinakasapin nyo. Tapos maglalagay kayo ng mga tira-tirang gulay, tira-tirang mga pagkain. Kaysa inuulog nyo lang sa kanal, doon nyo na lang ilagay. Oo nga, ibang kasi sa kanal lang. Sa kanal nilalagay. Kaya ang taga, pagdating ng gabi, nag-operate na ang taga. Kaya ako hindi ko nalagay sa kanal eh. Sa lupa ako, binabaon ko yung mga Baon nyo lang doon. Kasi nga, madidecompose yan pag nagkaroon ng mga microorganism. Yun yung na bumubulok doon. Pansinin nyo ang isang dahon, kung walang microbes, makapangyarihan ng Diyos eh. Bakit? Ang isang dahon, nalaglag sa puno. Pag laglag niya sa puno, lilipad yan. Kung saan siya lilipad, pumunta ron, nagpunta rin, kung saan nagpunta. Pag napunta yan sa isang sulok at hindi na siya makawala doon, dami na sila doon. ang mapapansin mo siya, nabubulok siya doon. Eh kung walang mga microbes dyan, walang microorganism, hindi yan mabubulok, dahon pa rin yan. Ganon yung nando sa lupa na kailangan. Yung lupa dapat hindi niya dapat nila sinilalason. Ay puro lason sila eh. Kasi iba nila lason. Minsan pag nagtatanim kang bagoy, di ba minsan inuuod yung para nabubulok agad yung tanim mo. Dapat anong tanim mo? Yung lupa. Kailangan mo bago ka magtanim sa lupa na yun. Dapat lasunin yung lupa o? Hindi dapat hindi talaga lalasunin. Kung palayan, kailangan nyo lang tubigan.
palayan. Di kung mga tulad ng mga ganitong lugar lang. Yung mga ganyan lugar lang ho, yung mga hindi natutubigan, wala naman hong dapat nang pulukin dyan eh. Kailangan nyo lang tanggalin yung mga ano yan, yung mga damo. Tatabasin nyo lang, pero hindi dapat na i-sprayan nyo ng herbicide. Kasi dyan sa lupa, mayroon nga dyang naninirahan, may bulate, may mga microbes, may good bacteria, may protozoa, may lactobacillus. Yan lahat yung kakampi ng farmers na naninirahan sa lupa. 24 oras yan, nandyan lang siya, paikot-ikot. Eh, ikaw mga farmers, nagpapahinga pa sila, hindi. Ay, pag yan ay nilagyan mo ng lason, mamamatay yan. Pag siya namatay na, wala na magproseso ng mga dapat na mga ini-compose nila doon sa lupa. Kaya ang lupa mo nagiging matigas, compacted. Nagiging depleted yung lupa mo. Kaya yun ang nagiging sanhi kung bakit nagiging acidic. Hindi ka maglalagay ng abono, hindi gaganda ang halaman mo. Dahil doon. Pag sa mga ganong hindi na kailangan mag-abono talaga, yung lupa mataba na. Kaya sikreto ko kasi yung lupa. Saan ba tayo nagtatanim? Di sa lupa. Kaya kailangan ingatan natin yung lupa. Pero sa natural, sa synthetic ngayon, mga gamit ng fertilizer, ang kailangan nila maglagay kasi nandito lang sila sa baba. Nasa ibabaw naka-concentrate. Paano yung matigas ang lupa? Yung talaga parang adobe na din. Pag yung mga ganon nga, kailangan mo lang hahaluan nyo ng ibang lupa. Yung ganong yung mga ganon. Yung mga ibang overuse na rin yung lupa, kailangan mo rin ipahinga. Kaya nga yung iba, minsan hindi nagtatanim, pinapahinga mo nila yung lupa, tapos pag nagtanim ulit sila, biglang ganda ulit. Kasi mayroon sila tinatawag na yung seeded cropping. Doon sila naman nagdadagdag ng napakaraming abono dahil alam nila mahina ito. Pagdating naman sa ganon, mayroon naman tinatawag na mga intercropping. Yan ang isa rin na dapat nilang pag-aralan. Kasi yung intercropping, kailangan nila magpalit dahil mayroon pangangailangan yung ibang halaman na hindi kailangan ng tinanim mong halaman. Nai-stack din siya doon sa lupa, nagiging lason din siya. Kaya kailangan dapat doon sa taniman mo, pa iba-ibang halaman na tinatanim mo. Hindi laging talong, hindi laging talong. Oo, kailangan may leguminous, kailangan naman mayroon mga fruit berry, kailangan iba-iba. Dahil iba-iba yung pangangailangan ng ng halaman. Eh kung pechay, walang pampabunga, walang potassium, walang phosphorus, kailangan niya nitrogen lang, pampadahon, walang pampapulak, walang pampabunga. Na-stack siya doon sa lupa. Eh pag na-stack siya sa lupa, nagiging rin siyang lason, masama rin siya doon sa lupa, kailangan mo rin siyang may consume para bumalik sa ganda yung lupa. Yung nagiging problema ng farm. Hindi sila kaya yung iba, mga farmer, pagdating ng tag-araw, nagtatanim sila ng mga pakwan, melon, kalabasa. Hindi yung katulad na sasabihin na kailangan nilang magtanim dahil hindi daw ng ganong pananim dahil hindi daw masyadong makonsumo sa tubig. Totoo yun. Pero ang totoo nun, mas nakakatulong yun sa iyo. Dahil nga, yung mga na-stock doon na kailangan ng ibang halaman, makukuha doon. Yung pakwan, yung melon, yung upo. Kaya biglang balik uli, back to zero uli yung mo. Tanim. Yung lupa mo. Maganda naman ulit yung tanim para naman sa palay. Marami talagang pag-aaral eh. Diba, ayaw rin mag-pruning, takot mag-pruning. Yung magbabawas ng nakita, nadadaanan ko mga farm na hindi ayaw kasi nila mag-seminar, kaya salat sila sa kaalaman. I-invite mo sila mag-seminar, ayaw nila pumunta. Pero yakagin magsapong. Mabilis. Napakabilis magbihis. Yung talong mo, punong-puno ng dahon hanggang sa lupa, sumasayat na. Ayaw mong bawasan. Imbis na yung talong mo ay mag-concentrate, nutrients mapupunta rin sa bunga, ang nangyayari, naagaw pa ng dahon. Kaya bawasan mo yung dahon para kumantay yung bunga ng talong mo. Lahat ng klase nun. Ang halaman mo, kailangan mo magbawas ka lagi ng mga dahon. Magaling ka kasi dapat pala nagtuturo ka talaga no? Sa barangay agriculture, lahat ng kaalaman na alam mo. Ako hindi ko alam yung mga binabanggit mo.
Sa agriculture naman po kasi, basta government, business po. Business po siya. Kasi ho, bakit ko nasabing business? Sila yung may alam. Sila yung mas nakakaintindi, sila yung nag-aral. Pero limitado yung ibinabahagi nila sa farmers. Hindi talaga. Hindi ho. Nila ano, no? Hindi. Kaya karamihan ng farmers, tinatamad na rin umattend sa mga kung saan-saang seminar. Dahil doon. Dahil nga ho, ang mangyayari, naglalagay sila ng isang leader na nakatalaga doon sa isang lugar. May tinatawag silang LFT, yung local farm technician sa isang barangay. Oo. Tapos yung LFT na yon, nakikipag-meeting yun doon sa mga municipal technician, sila lang yung nakakaalam. Tapos ang utos sa iyo, bahala ka sa lugar mo. O, di ko ano yung utos noon, ganito. Kasi may mga kanya-kanya silang mga produkto at saka kanya-kanya silang mga abono, ang mga pesticide, insecticide na ipinopromote. Pag yan ay inoffer nung ano, kahit sabihin mo hindi naman siya epektibo dahil lang sa negosyo, talagang yun ang tatalintang kiligin nila. Pag nagtanong ka roon, yun ang i-offer sa iyo dahil meron silang kita doon sa manufacturer. Ganun lang yun. Minsan nga, tinamad na magtanim ang farmers eh. Dahil bakit? Ramdam nila, dahil ang laki ng kanilang ang kalaki ng input ng nila, output nila. Pag nagtanim sila, kung tutuusin, ang laki ng ginastos nila, pero pag sila nag-harvest, lugi pa. Yun ang pinakamasakit doon sa sobrang mamahal ng kanilang ng kanilang mga ginagamit sa pagtatanim. Kaya yung iba tinatamad na. Napaupahan na lang, binibenta na lang ang taniman. Dahil Kasi mahal kasi yung yung kaya yung lupa binibenta, mahal na kasi yung mga fertilizer. Oo. Kaya lugi. Oo. Di ba yung mga magsasaka? Oo. Kaya yung sa Baguio, mamahal yung mga nila. Kaya nga ho kaya ko nga ho nasabi nung nasa kaingin pa kami. Kasi medyo alam ko na rin naman yung panahon nung na-implement yung mga batas na yan. Nung panahon ni Marcos, yung Masagana 99. Oo, Yung Masagana 99 na ho kasi na yan, dati ang palay natin, isang beses lang itanim sa isang taon. Kasi 8 to 9 months bago i-harvest. Nung dumating yung programa ni President Ferdinand Marcos, nung Masagana 99, dumating na yung mga early maturing na mga palay, may 90 days, may 100 days, may 120 days. Kaya sa isang taon, nakakatatlong Ayan, ano yun?